Hello po! Kumusta na po ba ang ating mga itinanim na orchid? Nagpapakita na ba yan ng mga pag-asa? O hanggang ngayon ay, yan pa rin ang iyong pinuproblema? Naisip nyo na yung lagyan ng mga fertilizer, yung mga kinikilo-kilo? O nakisunod na rin tayo doon sa mga solution na dinedemo-demo? O nasa na ang bulaklak mo? Mabuti pa, tayo na lang ang magsama-sama para pag-aralan at alamin anong gagawin natin sa mga ito. Tiyakin po natin na ang ating orchids ay malusog. Matataba ang dahon at branches para makapagbulaklak siya. Ito po ang Phalaenopsis. Sa presyo nito, medyo mahal po ito. Isa sa mga dahilan ay ang kanyang mga bulaklak. Dahil kapag ito'y namulaklak, minsan dalawa ang kanyang spike at tumatagal ng mahigit na ilang buwan. Kaya atin na pong simulan. Ito po ay Phalaenopsis ng aking mahal na inay. At alam niyo po kung ano ginawa niya. Nilagyan niya yung original na pot nito ng additional na bunot. At palagi niya tong dinidiligan. Kaya lang after few months, sa halip na magpakita ito na siya ay gumaganda, ito ay parang nalalanta at parang mamamatay na. Inalis ko nga itong nilagay ni mother na bagong bunot. At ito ang aking nakita, yung kanyang ugat, nabubulok na. Kaya pala hindi na siya gumaganda. Kaya pinutol ko na yung mga nabubulok na ugat niya. At ito na ring orchids na ito ang i-journey ko hanggang sa makita nating namumulaklak na. Ito yung last flower spike niya. So, ibig sabihin, matagal na dahil tuyo na. Kaya lang yung mga dahon niya, 3 lang at wala nang sumusulpot pa. Sige, sabihin nating resting period niya. Pero kahit na ganun, dapat siya ay nakikitaan ng lusog at ganda. Kaya atin na pong ipagpatuloy. Ito nga po, inalis na nga po natin. Tulad ng sabi ko, ang mga bulok na ugat ng halamang ito. At binuksan ko na rin ito, inalis ko na ang the rest na dapat alisin dito. Kumuha na po ako ng mga bagong bunot. Idadagdag ko yan bilang potting mix ng ating itatanim na orchid. At dahil hindi naman natin siya pwedeng buong ilagay, ito tinatatad ko na nga yan. Tapos pumunta ako sa ilog, kumuha ako ng mga lumot. Idadagdag ko rin yan sa aking bunot. Hindi ko po ina-advise na lagyan nyo yan. Pwede po kayong bumili ng ibang potting mix sa mga nursery natin around. Sa akin lang po, yan ang available kaya yan po ang inilagay ko. So tinanggal ko na nga po lahat ng nakakapagpasama dito sa orchids na ito. Tapos niriripat ko na po siya. Nilagyan ko ng ilang maliliit na bato ang ilalim nito. Tapos nilagyan ko na po ng lumot at siniksikan ko na nitong mga bunot na pinagtatadtad ko. Nang malagyan ko po ng potting mix, nilagay ko po ang orchids na ito sa ibabaw. Tapos nilagyan ko ulit ng potting mix at siniksik ko itong mabuti para ma-firm yan sa lalagyan niya at dinilig ko. At ang bagong tanim na halaman iniingatan kaya hindi pinapaarawan. Punahin nyo po, meron pong masking tape yung dahon ng ating orchid. Di po ba, tinanim ko nga siya March 21. Nakalagay na po dyan sa paso niya. Ngayon, ito pong orchids natin, nang itinanim ko, walang bagong dahon. Ayan, may sumusulpot na ngayon. Siyempre, ino-observe natin after 20 days, ito na ang kanyang dahon. Kitang-kita na ngayon. At isa pang good news, meron na siyang bagong ugat. Check natin ang pot, tuyo ang kanyang pot. Dahil hindi natin siya nilulunod. Ito po ang reason kung bakit meron diyang scotch tape. Yung pong ating dahon na sumusuloy, tinapatan ko ang dulo niya ng scotch tape para hindi na po ako mahirapang hula-hulaan kung humahaba na ba siya. Aminin nating hindi naman tayo parang nurse na pwede natin silang tingnan araw-araw at oras-oras. Kaya, yung masking tape na yan ang aking sign at signal. Ngayon nga, sukatin natin gano'n siya kahaba. 4 inches na siya.
based on this ruler. Siyempre, kasali sa ating journey itong body. Tingnan natin. Tingnan nyo yung ugat na yan. 'Di ba? Bagong-bago at green na green, ibig sabihin, sumusulpot ang mga bagong ugat nitong ating halaman. Overall inspection, ang ating orchids ay lumulusog. Hindi ko po kayo sasawaang pasalamatan sa inyong panonood at sana naman po hindi niyo po ako sawaang balikan. Sa mga gusto pong magpabati, ibigay niyo lamang po sa comment ay inyong pangalan. Habang hinihintay po natin bumulaklak ang orchids na yan, tatalakayin na rin natin ang dendrobium. Itatopic din natin kung kailan dapat ilipat ang mga cattleya. Kung may usbong na siyang bulaklak, wag na lang muna. Ang orchids kahit anong variety na meron tayo, basta it keeps on blooming, 'di ba? Kontentong-kontento naman tayo.